Bilang nag-iisang anak si Jana, lahat ng layaw niya ay nasusunod. Sa pagpasok ng bago nilang kaklase, ito ang napagtuunan niya ng pansin para ibuli. Laking isla si Carl. Mahirap ang pamilya nila kaya malaking pasalamat na nakakapag-aral siya sa magandang eskwelahan. Matayog ang pangarap ng binatilyo para sa pamilya niya. Ngunit unti-unti itong nawala dahil sa ginagawa na siyang katatawanan sa eskwelahan. Isang araw, nagtungo ang pamilya ni Jana sa isla kung saan nakatira sina Carl. Simula noon, nakaramdam na ng iba't ibang klase ng sakit ang dalagita. Ito na nga ba ay normal na sakit o sadyang may nagpapataw na ng kaparusahan sa kanya? Ikaw ang bago naming kaklase, di ba? Oo, ako nga. Ikinagagalak ko kayo makilala. Ew! Ano ba yung suot mo? Tapos amoy isda ka pa. Bakit naman ganyan? Nakakadiri ka naman. Umalis ka nga rito. Alam mo ba na ang lamesa na to ay para sa amin lang? Hindi ka kasama sa mga kaibigan ko kaya sa susunod alamin mo ang lugar mo. Doon ka. Nakakadiri kang kasama rito. Yuck! Tinulungan ko kasi ang tatay ko kanina na mag-angkat ng isda. Isa pa, wala namang sinabi na bawal umupo sa lamesang ito. Kumakain na ako. Siguro naman alam mong nakakabastos kapag nagpapalipat-lipat ako ng pwesto. Basta, kapag sinabi ko sa'yo na ayokong may iba akong kasama rito, ayoko, okay? Lumayas ka na rito, ang baho mo pa. Hindi umalis si Carl sa kinauupuan niya. Sa halip ay ipinagpatuloy niya ang pagkain sa lugaw na binili niya. Kanina pa siya nakakaramdam ng gutom. Marami na rin ang tao sa loob ng kantin, kaya paano pa siya lilipat ng mesa? Ah, ganon. Gusto mo talaga na ako pa mismo magpalaya sa'yo? Kinuha ni Jana ang mangkok na may lamang lugaw at saka nito ibinuhos sa ulo ni Carl. Mainit pa ito kaya napaso ang binatilyo. Agad siyang napatayo at doon ay itinulak siya ni Jana. Bago pa man upuan ni Jana ang pinagtayuan ng binatilyo, binuhusan niya muna ito ng alkohol. Ayan, umalis ka na. Ang baho mo, nakakadiri ka. Napailing si Shane nang makita ang inasta ng kaibigan. Sinabi niya pa na sana ay hindi ganun tinuring ni Jana ang bago nilang kaklase. Bakit hindi mo siya samahan? Basta ako, sinabi kong ayoko sa kanya, kaya ayoko siya rito. Gets? Nakakadiri na nga ang amoy niya. Nakakadiri pa siyang tingnan. Kung naaawa ka sa kanya, siya ang kaibiganin mo. Huwag ka rito, okay? Muling nagbigay ng pahayag si Shane at sinabi na galing na mismo sa bago nilang kaklase na mahirap lang sila at mangingisda ang tatay nito. Kaya sana ay intindihin na lang niya ang kalagayan. Ngunit wala siyang boses laban sa kaibigan. So, hindi ko na problema kung mahirap siya, no? Kailangan ko pa bang isipin kung naghihirap ang pamilya nila? Basta ako nag-iisa akong anak at lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Tila ba walang kayang pakinggan si Jana? Hindi siya tumatanggap ng kahit na anong sita sa kanya ng mga kaibigan niya. Lalo pa at siya ang pinakamayaman sa kanilang lahat. Simula pa noon, hindi siya pumapayag na may ibang tao na mas lalamang sa kanya. Lahat ng naisi niya ay kaya niyang makuha. Pagkabalik nila sa klase, nakita nila si Carl na nakaupo lang sa sulok. Wala pa ang kanilang guro kaya nilapitan ito ni Jana. Oh, hindi ka man lang naligo o nagpalit ng damit mo? Tingnan mo nga yan, nangingitim na yan sa dumi oh. Tingnan niyo, class, may kasama pala tayo ritong pulube. Alam mo, dapat hindi ka na rito nag-aral. Hindi ka naman bagay sa lugar na to eh. Nagtawa na ng buong klase dahil sa sinabi ni Jana. Napayuko na lang si Carl dahil sa hiya na nararamdaman niya. Lahat ng mata ay nasa kanya at ang buong klase ay napupuno na ng panlalait at tawanan tungkol sa estado ng kanyang buhay. Ang dapat, dun ka na lang sa isla ninyo para naman hindi ka nagmumukhang kawawa rito. Sige na, manguha ka na lang ng isda araw-araw.
Habang patuloy na nanlalait si Jana, biglang dumating ang kanilang guro. Nagtaka ito sa kaguluhan na nangyayari, kaya tinanong niya ang dalagita kung bakit siya nakatayo malapit kay Carl. Sorry ma'am, paano kasi itong lalaki na to? Ang dugyot niya eh. Look oh, ang dirty ng suot niyang damit. Ang baho niya pa. Kaamoy niyang malansang isda, nakakadiri. Bakas ang pagkadismaya ng kanilang guro kay Jana. Dahil dito, pinangaralan siya na hindi siya dapat nagsasalita ng ganon sa kahit na sino. Hindi niya dapat binabase sa estado ng buhay ang pakikitungo niya sa isang tao. Nasa paaralan si Carl dahil mataas ang pangarap niya para sa kanilang pamilya na siyang pinagtawanan ng dalagita. Nagtawanan ng buong klase dahil sa sinabing ito ni Jana. May mga lumilingon pa sa likuran. Hindi na rin napigilan ni Carl na maluha sa kanyang mga naririnig. Ito ang unang araw niyang papasok sa eskwelahan. Hindi niya inasahan na ganito ang mapupuntahan niyang lugar. Napasigaw ang guro upang tumahimik ang lahat sa pagtawa. Pinagsabihan nito si Jana na sa oras na marinig niyang pagsalitaan niya ulit ng hindi maganda si Carl, paniguradong ipatatawag niya ang kanyang ina at papatawan ng kaukulang disiplina. Nakaramdam naman ng inis ang dalagita dahil pakiramdam niya ay napahiya siya sa harapan ng kanyang mga kaklase. Nang matapos na ang klase, inabangan niya sa labas si Carl. Nakayuko lang ang binatilyo habang naglalakad ito. Hoy! Ikaw basura! Hinila ni Jana ang bag ni Carl. Napigtal ang hawakan nito at bumagsak sa sahig. Sa susunod ha, napahiya mo pa ako, may kalalagyan ka talaga. Hindi kita pinahiya. Ang guro natin ang nagsalita. Tama naman ang sinabi niya na huwag kang mangmamaliit ng tao. Wow! Bait-baitan ka niyan ngayon? Pwede bang tigilan mo yung paawa effect mo? Kasi hindi bagay sa'yo. Hampas lupa. Itinulak ng dalagita si Carl na naging dahilan para matumba ito sa lupa. Sinipa pa ni Jana ang bag kaya nagkalat ang mga gamit ng binatilyo. Paalis na sana si Jana nang may sumigaw sa likuran niya. Sa paglingon niya, nakita niya ang isang babae. Mukhang ito ang ina ni Carl. Sino ka naman? Ikaw bang nanay niya? Tumaas ang kilay ng ginang sa naging tono ni Jana. Pinagsabihan niya pa itong walang galang, ngunit hindi siya inatrasan ng dalagita. Bakit naman kita gagalangin? Hindi ka naman kagalang-galang. Huwag mong ginaganyan ang nanay ko. Oh, well, kaya naman pala mukha kayong basura eh, kasi mag-ina nga kayo. Bahala na nga kayo dyan, aalis na ako. Inirapan lang ni Jana ang dalawa bago siya tumalikod para umalis. Nakakaramdam naman ng inis ang nanay ni Carl sa natunghayan niya. Nais niyang bigyan ng leksyon ang suwail na bata, ngunit pinigilan siya ng kanyang anak. Habag naman ang naramdaman ng ginang sa sinapit ng kanyang anak. Umalis na rin ang mag-ina dahil kailangan nilang tumawid sa dagat papunta sa isla kung saan sila nakatira. Mula sa loob ng sasakyan ni Jana, natatanaw niya ang mag-ina na mukhang kaawa-awa. Ngunit mas lalo lang naiirita ang dalagita sa kanila. Pakiramdam niya ay hindi na dapat binibigyan ng pagkakataon na makapasok sa magandang eskwelahan ang mahirap na kagaya ni Carl. Nang makauwi sila ng bahay, naabutan ni Jana ang kanyang ina na abala sa trabaho. Mami! Nakauwi na po ako! Sige, magbihis ka na. Mamaya kakain na tayo. May mga kailangan lang akong asikasuhin na trabaho. Alam mo po ba, Mami? May kaklase ako na mabaho at mahirap. Like, nakakadiri siya, Mami. Bakit kaya may mga ganung bata pa na pinapayagan sa school? May ginagawa pa ako, Jana. Huwag ka nga munang magulo. Kung gusto mo, maglaro ka na muna sa laptop. Huwag ka muna rito. Baka matagalan pa ako sa trabaho ko eh. Magpalit ka na ng damit mo para malaban na rin yan ni Manang.
Oh, opo, sige po. Malungkot si Jana na pumasok sa kanyang kwarto. Palagi na lang ganito ang kanyang ina. Kahit na anong sabihin niya ay hindi siya nito pinapansin. Ang buong atensyon ng kanilang mga magulang ay palaging nasa trabaho nila. Sa ngayon, nasa ibang bansa ang kanyang ama, bihira lang itong makatawag sa kanila. Habang ang kanyang ina ay todo kayod din sa trabaho para mabigyan siya ng magandang buhay. Kinabukasan, maagang pumasok si Jana. Naabutan niya si Carl na natutulog habang nakaupo sa likuran. Bakit dito ka natutulog? Alam mo bang school to, ha? Wala ka bang bahay? Hinila ni Jana ang bag na nagsisilbing una ni Carl dahil sa lakas ng paghila niya nauntog ang ulo ng binatilyo. Ano ba ang problema mo? Ang problema ko, ginagawa mong tulugan ng classroom. Tsaka, itong bag mo, bakit hindi mo pa ito itapon? Sa school nangigitahada na sa dumi, nakakadiri ka naman. Saka ano to? Bracelet ba to? Bakit ang pangit naman ng pagkakagawa? Akin na nga ang bag ko at wag mo kong pakialaman. Regalo sa akin yan ng lola ko. Yan na nga lang ang gamit na naiwan niya sa akin bago siya namatay. Tinitignan ko lang. Isa pa, ang pangit naman ito. Bakit ko naman to pagkakainteresan, ano? Mukha nga galing sa lola mo kasi ang baduy tingnan. Tumayo si Carl para kunin ang pulseras, ngunit ang bag lang ang binato sa kanya pabalik. Ibalik mo sa akin yan. Baka masira mo pa yan. Kahit naman masira ko to, no? Kaya ko naman bayaran. Mayaman ang pamilya namin. Mas mahal pa ang kaya kong ibalik sa'yo. Hindi naman yan nasusukot sa salapi. Hindi ibig sabihin na kaya mong bilhin ang lahat ng bagay, kaya mo na rin mapalitan ang halaga nito. Hindi kayang tumbasan ng pera ang halaga niyan para sa akin. Ginawa mismo yan ng lola ko. Ang pangit-pangit nga nito pa, halagahan mo pa. Bumili ka na lang ng bago, yung magbumukha ka namang maayos. Nag-agawan ang dalawa sa pulseras dahil sa lakas ng puwersa nila ay napigtal ito. Sa gulat ni Jana, natumba siya sa sahig. Kasabay nito ang pagpasok ng guro nila at ng iba pang mga kaklase. Agad na tinanong ng guro ang nangyari. Ma'am, si Carl tinulak ako. Gusto niya ako saktan, Hindi po yan totoo. Wala akong ginagawa sa'yo. Isa pa, sinira mo ang porselas na bigay sa akin ng lola ko. Sinabi ko naman sa'yo na huwag mong pakialaman ang gamit ko. Hindi naman yan magiging mahalaga para sa'yo. Umiiyak na si Carl habang pinupulot nito ang mga piraso ng napigtal na pulseras. Matagal na niyang itinatago ang regalo na ito. Nang mamatay kasi ang kanyang lola, ang pulseras na lang ang naiwang alaala. Ngunit lahat ito ay wala na. Nasira na ni Jana. 2 beses tinanong ng guro ang dalagita kung totoo ba ang sinabi ni Carl bago siya makaisip ng maisasagot. No! Wala akong sinisira. Kinakausap ko lang siya. Pasalamat nga siya kasi kinakaibigan ko pa siya. Tapos itutulak niya ako. Paano kung isumbong ko kaya siya sa principal? Baka palayasin pa yan dito, ano? Hindi na alam ni Carl kung ano nga ba ang dapat niyang gawin. Nakatingin ng masama sa kanya si Jana. Alam niya na kapag nagsalita pa siya laban dito, baka siya pa ang mapahamak. Kaya kahit na siya naman ang tama, siya na lang ang nagpakumbaba. Pasensya na po. Hindi ko naman po sinasadya. Dahil sa pag-ako ni Carl, siya ang pinagalitan ng kanilang guro. Tinanggap niya ang mga sermon, wag lang humaba ang away. Samantalang nagbaldita si Jana bago siya bumalik sa kanyang upuan. Hindi pa siya tapos kay Carl. Ang gusto ng dalagita ay ang umalis na si Carl sa eskwelahan nila. Sa tuwing nakikita niya ito, mas lalo lang siyang nakakaramdam ng irita. Bago ang uwian, lumabas silang lahat para sa isang aktibidad. Pumuslit si Jana papasok sa silid. Nagtaka si Shane kung bakit sila naroroon. Sinabi ng dalagita ang masama niyang balak, ang pagsunog sa gamit ni Carl.
Tumanggi naman si Shane dahil ayaw niyang makasira ng pangarap ng iba. Hindi mo ako sasamahan. Ikaw ang isusunod ko kay Carl. Baka gusto mong malaman ng mami mo na ikaw ang kumukupit ng pera niya. Sasabihin ko lahat yun. Wala nang nagawa pa ang kaibigan ni Jana kundi ang sundin ang kagustuhan niya. Bago pa man nila sunugin ang mga gamit ni Carl, hinalungkat pa ito ni Jana. Napansin niya ang mga putol na pulseras ng lola ni Carl. Kinuha niya ito at ibinulsa. Matapos nito, sinunog niya ang bag kasama ang lahat ng gamit ng kaklase. Pagbalik nilang lahat sa silid, napansin ni Carl na nawawala ang mga gamit niya. May nakakita ba ng gamit ko? Nawawala kasi rito. Sino raw ang nakakita ng basura? Sabi ni Carl. Hindi nagustuhan ng guro ang naging asta ng dalagita, kaya pinagsabihan siyang muli. Bakit po? Inulit ko lang naman po ang sinabi ni Carla. Oh, sino daw nakakita ng bag niya? Hindi nagpatalo ang katwiran ni Jana, kaya hinarap na lang ng kanilang guro si Carl upang tanungin ito kung saan niya ba inilagay ang gamit niya. Hindi ko naman po inilabas dahil iniwan ko po yun sa upuan ko. Hindi ko po alam kung bakit bigla na lang po nawala rito. Nagtulong-tulong ang lahat na hanapin ang bag ni Carl habang ang dalagita ay nakaupo lang sa tabi. Hindi siya tumayo para tumulong dahil alam na rin naman niya kung nasaan ito. Ilang saglit pa, narinig ang pagsigaw ng kaklase nila sa labas. Sinabi ng lalaki na nakita na niya ang bag pero halos maubos na ito dahil sa pagkasunog. Nagmamadali namang tumakbo si Carl palabas para tingnan kung may maisasalba pa ba sa gamit niya, ngunit wala na talaga. Mabigat sa kalooban ng binatilyo na ang pinaghirapan ng mga magulang niya ay nasunog ng ganun lang. Sa sama ng loob ni Carl, hindi niya kinaya ang maiyak. Oh, kawawa naman ang bata. Nasunog ang basura niya. Alam kong ikaw ang may kasalanan nito. Kasalanan mo kung bakit nasunog ang gamit ko. Aray! Ano ba ginawa ko? Bakit ba akong pinagbibintangan mo, ha? Talagang nagawa mo pa akong itulak? Kapag ikaw isinumbong ko, mawawala ka na ng tuluyan dito. Ang lakas sa loob mo. Wala akong pakialam. Pero ito ang tandaan mo. Lahat ng ginawa mo sa akin, pagsisisihan mo. Hindi dito matatapos ang lahat ng ito. Ang kasamaan ng ugali mo, may karma na babalik sa'yo. Matapos itong sabihin ni Carl ay agad siyang tumakbo palayo. Si Jana naman ay inalalaya ng kaibigan niya para makatayo. Ako pa ngayon ang tinakot niya? Bakit? Sino ba siya sa inakala niya? Karma. Ano naman ang magagawa ng karma? Hindi naman yan totoo, ano? Lumipas ang ilang araw hanggang sa ilang linggo at buwan, hindi na nagpakita pa si Carl. Hindi na siya pumapasok at mukhang mas kinatuwa ito ni Jana. Siguro, nandun na si Carl sa lugar nila. Nagbibilag ng isda. Dismayado ang mukha ni Shane habang nakikita kung paano tumawa ang kaibigan. Iniba na lang niya ang usapan at napunta kung saan sila mamamalagi sa darating na bakasyon. Nabanggit ni Jana na pupunta sila sa kabilang isla at sinabi ni Shane na doon nakatira sina Carl. Nagtanong pa siya kung hindi ba siya natatakot dahil pupunta siya sa teritoryo ng batang inaapi niya. Matapang namang sinabi ni Jana na kailanman hindi siya matatakot dahil mayaman sila at lahat kaya nilang magawa kapag may pera sila. Nang kinahapunan, nagmamadaling umuwi si Jana sa bahay nila para mag-empake na ng mga dadalhin niya sa isla. Magtatagal sila doon ng ilang araw para sa bakasyon nila. Habang nag-eempake siya, napansin niya ang putol na pulseras galing sa gamit ni Carl. Nandito pa pala tong basura na to. May tapon nga mamaya. Itinabi ni Jana ang pulseras sa gilid ng lamesa. Matapos nito ay lumabas na siya. Nakaligtaan niyang kunin ito para itapon sa labas.
Mas nangingibabaw sa kanya ang tuwa na aalis siya kasama ang pamilya niya. Ngayon na lang ito mangyayari, kahit na wala pa roon ang kanyang ama. Sa wakas ay makakasama na niya ang nanay niya na hindi iniisip ang trabaho nito. Jana, dito ka na lang umupo sa tabi ko. Ayoko. Doon ako sa harapan. Hindi nga raw pwede ang bata sa harapan ng bangka. Baka mamaya, mahulog ka pa dyan. Ayoko. Gusto ko sa harapan ako uupo. Gusto ko makita ang dagat habang tumatawid tayo ng isla. Napakamot na lang sa ulo si Martin habang nakatingin sa pinsan niya. Ginagawa talaga ni Jana kung ano ang gusto niyang gawin. Walang kahit na sino ang pwedeng pumigil sa kanya. Tuwang-tuwa ang dalagita habang pinagmamasdan ang malinaw na karagatan. Saglit lang din ay nakarating na sila sa isla. Pagbaba niya, natanaw niya ang isang pamilyar na mukha. Matalimang tingin nito patungo sa kanya. Irap lang ang naging tugon ni Jana. Kilala mo ba ang batang yun? Sino? Yung mukhang basura? Si Carl, kaklase ko noon pero hindi na pumapasok ngayon. Bakit hindi na pumapasok? May nangyari ba sa kanya? Aba, mali ko sa kanya. Baka hindi na kinakaya ng pamilya niya dahil mahirap lang sila. Bakit? Parang galit siya sa'yo. Nakita ko kung paano kanya tignan kanina. Baka naman may nagawa kang masama sa kanya. Ako? May gagawin? Wala akong ginagawa. Ang bait ko kaya. Baka kasi naiinggit siya dahil ako nakakapag-aral. Tapos mayaman pa. Siya, andyan lang. Mangingisda yung tatay tapos walang maayos na buhay. Oh, bakit? Kasalanan ko ba yon? Huwag kang ganyan magsalita sa kanya. Malay mo naman, nagsisikap ang mga magulang niya para makapag-aral siya. Wala na akong pakialam doon. Saka, huwag mo nga akong pagsabihan. Magpinsan lang tayo, oy. At parehas lang tayo ng edad. Huwag mo nga sirain ang mood ko, Martin. Kahit na, kung nakikita ko na may nagagawa kang bagay na hindi maganda sa kapwa mo, ayoko naman na hayaan ka na lang. Tignan mo nga kung paano ka magsalita sa iba. Labas ka na sa kung paano ako magsalita sa kanila, okay? Isa pa, nagsasabi naman ako ng totoo. Lumalabas lang sa bibig ko kung ano ang totoong nakikita ko. Bakit? Gaano ka ba kasigurado na totoo ang mga nakikita mo? Magpahinga na lang tayo dahil nasa bakasyon tayo. Huwag mo akong sinisermonan ha. Dahil hindi rin naman kita papakinggan. Huwag mong sirain na masaya kong bakasyon. Nakakabwisit ka lang eh. Tuloy-tuloy na pumasok si Jana papasok sa kwarto niya. Iniwan niya si Martin na patuloy na nanenermon sa kanya. Walang kahit na sino ang kayang hawakan siya sa leeg dahil lahat ng gusto niyang sabihin at gawin ay malaya siya. Hindi pa siya nagtatagal sa loob ay may kumatok na sa pinto niya. Binuksan niya yon at sa hindi inaasahan ay si Carl ang bumungad sa kanya. Agad na nawala ang masayang ngiti sa labi ng dalagita. Sa katunayan, iniisip niya na gusto niyang sipain si Carl. Huwag mong sabihin na hanggang dito sinusundan mo ako ng kamalasan mo. Pwede bang tantanan mo ako? Mas mabaho ka pa ngayon, amoy na bilad na isda. Iaabot ko lang sana itong mga kumot. Hindi pa kasi tapos ayusin ang kwartong yan. Kung gusto mo, lumabas ka muna saglit para maiayos ko. Akin na, ako na mag-aayos. Mamaya may mawala pa sa mga gamit ko, no? Baka nakawin mo tong mga to eh. At isa pa, umalis ka na. Huwag ka nga magpapakita sa akin, okay? Kung maaari, iwasan mo ako sa isla na to dahil baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Ano bang ginawa ko sa'yo at nagagalit ka sa akin? Hindi ba ikaw ang may ginawang kasalanan sa akin? Bakit ngayon, parang ako pa ang dapat na umiwas sa'yo? Matagal na ako nakatira dito. Hoy! Wala akong ginagawang masama sa'yo, ha? Hindi ko kasalanan kung pinanganak ka mahirap at hindi makasabay sa buhay namin. Huwag kang manisi ng ibang tao. Alam mo kung sino ang dapat mong sisihin? Ang mga magulang mo. Hindi ko sinisisi ang mga magulang ko kung bakit kami mahirap. Dahil nakikita ko ang ginagawa nila para lang maging maayos ang buhay ko. Hindi ko lang magawang makapag-aral ngayon dahil may sumunog sa mga gamit ko.
May nagnakaw pa ng mahalagang bagay sa akin. Malaman ko lang talaga kung sino ang gumawa nun. At sino naman na magnanakaw ng basura galing sa'yo? Eh di, kung gusto mo mag-aral ka ulit. Pero wag kung nasaan ako. Umalis ka na nga rito. Nakakasira ka ng araw. Ang ganda-ganda ng bakasyon ko, no? Pabalagbag na isinara ni Jana ang pinto. Hindi niya man lang sinubukang tingnan kung nakasakit ba siya ng iba. Ang alam lang niya, gusto niyang magkaroon ng tahimik na bakasyon. Madilim na ang kapaligiran nang lumabas si Jana para maligo. Kasama niya ang pinsan niyang si Martin. Noong una, ayaw siyang samahan ni Martin, ngunit pinagbantaan ni Jana na isusumbong niya ito sa mga tita niya. Bakit kasi gabi ka pa maliligo? Tinatawag ka namin kanina para maligo, ayaw-ayaw ka pa. Tapos kung kailan ganitong oras, saka ka magtatawag. Ang init kaya kanina. Saka ngayon, no, tingnan mo, walang ganong tao sa paligid. Mas masaya kasi kapag ganito. Tapos, mas lalo pa ako mag-e-enjoy kasi wala akong makikita ng mga pakalat-kalat na hampas lupa. Pinagsasabihan na kita, Jana, na huwag ka magsasalita ng ganyan sa kapwa mo. Hindi magandang pakinggan. Eh di wag mo kasi itanong sa akin kung bakit gusto kong gabi magpunta rito. Paano? Delikado na ang ganitong oras. Hindi mo ba nakikita? Paano kung malunod ka pa dyan? Hindi ako marunong lumangoy, ah. Basta, huwag ka lang pupunta sa malalim. Baka kasi mapaano ka pa. Chill ka lang kasi, Martin. Masyado kang kabado eh. Daig mo pa ang mga tsahin natin kung nervyusin. Makinig ka na nga lang kasi. Mahirap ba para sa'yo na pakinggan man lang ang mga sinasabi ko sa'yo? Hoy, wag mo ko inuutusan ha. Kung gusto mo, dyan ka na lang sa mababaw maligo. Ang duwag masyado nito. Para kang hindi lalaki, no? Ay, ano? Lalaki ka nga ba ha, Martin? Gusto mo isumbong kita sa tatay mo? Hindi na hinintay pa ni Jana na magsalita ang pinsan. Lumundag na siya sa dagat at sayang-saya siyang ginagawa ito. Malamig ang simoy ng hangin at ganun din sa balat ang tubig. Mas nakakaramdam ng kaginhawaan si Jana habang ginagawa niya ito. Si Martin naman ay nakalublob lang ang paa sa tubig at pinagmamasdan siya. Bakas din ang pag-aalala kay Martin. Kilala niya ang pinsan niya. Kapag may ginusto itong gawin ay gagawin talaga nito. Jana, lumalayo ka na. Huwag ka nang magpunta dyan. Baka malunod ka pa. Dito ka na lang kasi. Makakalangoy ka rin naman sa mababaw. Marunong akong lumangoy, huwag kang mag-alala. Wala namang hihila sa akin dito, ano? Ha? Ano yun? Hoy, teka! Bakit? Anong nangyayari sa'yo dyan? Tara na, dito ka kasi sa mababaw. Hindi na pinansin ni Jana ang sigaw ng pinsan niya. Napalayo rin ang langoy ng dalagita matapos niyang makaramdam ng malamig sa paa niya. Para bang may nabangga siya sa ilalim ng dagat. Hindi yun bato dahil hindi matigas. Ilang sandali pa, napansin niyang may lumulutang na buhok sa harapan niya. Pilit niyang hinahawi ito ngunit hindi nawawala. Para bang pinalilibutan siya ng buhok hanggang sa lumutang sa harapan niya ang isang mukha. Nakadilat ito, ngunit ang mukha ay napupuno ng mga itim na ugat. Nanlamig siya sa nakita niya. Hindi ito isang panaginip lang. Tulong! Hindi na tumagal ang sigaw ni Jana matapos na may humila sa paa niya pailalim sa dagat. Mahigpit ang pagkakahawak na yon at mabigat. Pakiramdam niya ay unti-unti na ring nauubos ang hininga. Pinipilit niyang umahon, ngunit mabigat ang kanyang katawan. Hindi niya rin maipiglas ang mga paa niya dahil sa may mahigpit na nakakapit sa kanya. Nakapikit si Jana habang pinipilit ang kamay niya lumangoy pa itaas. Ilang sandali pa ay may humila sa kanya. Doon ay nakahinga siya ngunit habol. Bit-bit siya ng isang lalaki. Ano yun? Bakit may biglang humila sa akin pa ilalim? Ano nangyayari?
Pinagsabihan ng lalaki si Jana na mag-ingat siya sa pagpunta sa malalim na parte, lalo na kung hindi naman siya marunong lumangoy. Pinaglaban pa ng dalagita na may humila sa paa niya, ngunit sinabi lang ng lalaki na ganun daw talaga ang nangyayari sa mga batang matitigas ang ulo, kaya kung ayaw niyang mapahamak, matuto siyang ayusin ang ugali niya. Sa totoo lang ay nakakakilabot ang boses ng lalaki, lalo pa at may pagbabanta ang mga salita nito. Nagtungo na sila sa dalampasigan kung saan ibinaba ng lalaki si Jana. Agad naman na tumakbo papunta sa kanya si Martin. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng kanyang pinsan. Salamat po kuya. Ay, ano ka ba naman Jana? Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag kang magpupunta sa malalim? Ano bang nangyari sa'yo? Ay, tara na nga, bumalik na tayo sa kubo. Baka mapaano ka pa. Mayayari pa talaga ako kay tita. Ang tigas kasi ng ulo mo. Kapag pinagsasabihan ka, makinig ka naman. Lagi na lang ang gusto mong masunod. Kahit na ikapapahamak mo yun. Pwede ba? Nakita mo na ngang nalunod na ako Panay ka pa salita. Hindi naman ikaw ang tumulong sa akin Nakakarindi ang boses mo. Huwag mo lang sabihin kay mami Baka mapagalitan pa ako Ikaw kasi Ikaw talaga may kasalanan nito. Sa akin ka pa nagagalit ngayon? Pasalamat ka nga nakatawag agad ako ng tutulong sa'yo. Paano kung walang tao sa paligid? Matatagpuan ka na lang namin na palutang-lutang. Matigas kasi masyado ang ulo mo. Palagi na lang ang gusto mo ang dapat na masunod. Ang hilig mong manisi ng mga nagagawa mong mali. Sana sa susunod, Jana, kaya mo nang tanggapin kung ano talaga ang nagawa mong mali. Nakakawalang gana naman. Dapat hindi ka nalang sumama dito Papagalitan mo pa ako. Isa pa, alam ko sa sarili ko mga ginagawa ko. Wala akong pagkakamali Hindi ako nagkakamali. Nasa tao na lang yan kung paano nila tatanggapin na ako ang tama. Ikaw ang tama? May tama ba sa mga maling nagagawa mo? Dapat, ikaw ang mas nakakaalam niyan. Alam mo, ikakapahamak mo ang kataasan ng pride mo. Manahimik ka na lang, Martin. Wala ka namang naitutulong Natapos na, okay? Nakita mo naman, di ba? Okay na ako. Nabuhay ako at manahimik ka na. Padabog na umalis si Jana sa harapan ni Martin. Habang naglalakad sila pabalik sa kubo, nasa lubong niya ang nanay ni Carl. Napahinto ang ginang habang nakatingin kay Jana. Mukhang sa pagkakataon na ito, sila ang napagbuntunan ng galit ng dalagita. Anong tinitingin-tingin mo sa akin? Ngayon ka lang ba nakakita ng taong maayos, ha? Palibasa kasi mga dukha kayo rito Tingnan mo, halata naman sa mga suot at balat ninyo na mahihirap kayo. Ano bang kamalasan ng bitbit ninyo? Imbis na maging masaya ang bakasyon ko, pumapangit pa. Nakakainis? Dahil sa mga masasakit na salitang binitiwan ni Jana, hindi na nakapagpigil pa ang ina ni Carl. Sinabihan niya ang dalagita na hindi maganda ang mga lumalabas sa kanyang bibig, na dapat ay matutunan niyang gumalang sa mga taong nakatatanda sa kanya at mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi porket namuhay siya sa karangyaan, may karapatan na siyang matahin ang mga taong kapos. Pero halata namang baliwala lang ito kay Jana. Mas naging matapang pa siyang sumagot. Hindi kita nanay para pagsabihan ako. Ang anak mo ang intindihin mo. Hindi na ngayon pumasok sa school dahil basura ang mga gamit. Huwag ka umasta na mabuti kang nanay. Dahil kung mabuti ka, maayos yung anak mo. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng nanay ko. Dahil hindi mo alam ang mga sakripisyo na ginawa niya para sa akin. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang, huwag kayong paharang-harang sa dinaraanan ko, okay? Huwag ninyong bahiran ng mga dumi ninyong magandang bakasyon ko. Hay! Makalis na nga! Nakakapikon kayong lahat! Umalis sa harapan nila si Jana. Ngunit hindi maalis ang matalim na tingin ng ina ni Carl. Ngayon lang siya nakakita ng ganon kawalang modo na bata. Alam niyang dapat sa kanya ay pinaparusahan. Hindi dapat pinapalampas ang ganong klase ng ugali. Kinaumagahan, lumabas si Jana para mag-almusal.
Sa isang malawak na mesa, naroon ang pamilya nila. Umupo ang dalagita sa tabi ng kanyang ina kung saan katapat siya ni Martin. Minamalditahan niya pa ang pinsan, ngunit ramdam na ni Jana na may nasabi na siya sa kanila. Ano itong nababalitaan ko, Jana? Anong balita? Na may minamalditahan kang staff ng isla. Bakit ganyan ka makipag-usap sa kanila? Tapos, kagabi muntikan ka para umalunod, sabi ni Martin. Ano bang ginagawa mo, Jana? Pinagsabihan ka na raw ni Martin na huwag na lumabas ng gabi, pero ginawa mo pa rin. Opo. Sinabi ko naman po sa kanya na delikado dahil bago lang kami. Pero nagagalit po siya sa akin dahil hindi ko raw po siya anak. Sinabi mo pa pala talaga? Ang chismoso mo talaga, no? Kalalaki mong tao, ang bilis mo maghatid ng mga balita. Tapos ngayon, sumbong-sumbong ka pa. Hindi ka na lang talaga nanahimik, ano? Nagsabi lang ako kay tita para alam niya ang nangyayari sa'yo. Munti ka na ngang mamatay. Mabuti na lang at may natawag akong tutulong sa'yo. Hindi ako munti kang mamatay. May humila kasi sa paa ko eh. Saka mukhang nakakatakot dito. Dapat nga hindi na tayo nagpupunta rito eh. Kasi kahit ang mga staff dito, kung nakikita nyo naman, mukha silang mga kawawa. Ang babaho kaya nila. Masyado na kasing gabi, kaya nga sinabi ko sa'yo na maaga kang maligo. Hindi ka kasi marunong makinig sa sinasabi sa'yo eh. Huwag kang lalabas mamayang gabi. Baka wala nang makakita sa'yong nalulunod ka dyan. Lahat talaga ng isla may mga ganyan. Kaya nga may paalala na huwag maliligo mag-isa. Tapos nagawa mo pa talaga kung kailan tulog na kaming lahat. Pasalamat ka at naroon si Martin. Isa pa, hindi magandang nanlalait ka ng kapwa mo. Ano naman ang ipagpapasalamat ko sa kanya, ha? Ni hindi niya nga ako natulungan nung nalulunod ako. Tapos ang galing niya pa magsumbong. Doon ba ako magpapasalamat kasi dahil sa kanya, pinapagalitan ako ngayon? Jana, ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Makinig ka nga. Hindi lahat ng bagay ay dapat ikaw palagi ang tama. Ay, nakakainis naman. Nakakawalang gana naman kumain dito. Mamaya na nga ako kakain. Ayoko na rito. Kahit napigilan si Jana ng mga kamag-anak niya, wala siyang pinakinggan ni isa sa kanila. Ginagawa ng dalagita kung ano ba ang gusto niyang gawin. Walang kahit na sino ang kayang kumontra sa kanya. Nag-iisa lang siyang anak, kaya alam niya na lahat ng nanaisin niya ay ibibigay ng mga magulang niya. Habang naglalakad si Jana, napansin niya si Carl na nagbibilad ng mga isda. Dali-dali siyang lumapit dito. Hoy, hampas lupa! Ganyan pala talaga ginagawa mo? Kaya pala nangangamoy isda ka palagi. Kung narito ka para manggulo, pakiusap naman. Huwag ang pinagkakakitaan ng pamilya namin. Bakit pati ito sisirain mo? Pinaghirapan ito ng mga magulang ko. Kaya naman namin bayaran yan. Kahit nga buhay mo eh, kaya naming mabayaran. Gusto mo bang bilhin ko ang buhay mo? Napailing na lang ang ina ni Carl habang naririnig ang pangaalipusta ng dalagita sa kanyang anak. Muli niyang binigyan ng pagkakataon si Jana na maging maayos bago niya ito tuluyang parusahan. Bilang isang ina, kailanman ay hindi niya matatanggap na pagsasalitaan nino man ang anak niya kung paano ito maliitin ng dalaga. Ang mga sumunod na salitang binitiwan ni Jana ang mas nagbigay ng gigil sa kanya. Ikaw ring matanda ka. Hindi ikaw ang kinakausap ko. At isa pa, mas lalo lamang nakakaawa ang magiging anak mo. Tingnan mo nga yang si Carl. Hindi na nga nakapag-aral, naging tagabilad pa ng mga walang kwentang daing na to. Palagi na nga may mabaho dahil nasa mabahong lugar nakatira. Sandali! Tigilan mo yan! Hindi na napigilan pa si Jana na itaob ang pinagbibilaran nila ng mga daing. Dahil sa ginawa niya, kumalat ang mga isda sa buhanginan. Nasayang ang lahat. Nag-iisip ka pa ba? Bakit mo yan ginawa? Magkano ba yan? Babayaran na lang namin. Ang akala mo kasi lahat na lang kaya mong bayaran. Puro na lang pera ang pinapakita mo.
Hindi lahat kayang tapatan ng pera mo, tandaan mo yan. Kaya matuto kang gumalang sa iba. Bakit? Pera lang din naman ang kailangan ninyo Huwag ka na nga magpanggap. Mamaya, pababayaran ko yan sa nanay ko. Oh, OMG! Nasira ang kuko ko. Ay, nakakainis naman. Tingnan mo, naputol na ang kuko ko dahil dyan. Nakakainis naman Sa inis ni Jana ay pinag-aapakan niya ang mga isda. Tapos nito ay agad siyang umalis doon. Nasira ang kabuhayan nila at nasagad na sa galit ang ina ni Carl. Kaya naisipan niyang oras na upang parusahan ang suwail na bata. Inutusan ng ginang ang anak niya na hanapin ang kuko na natanggal sa dalagita kanina. Sa kabilang banda naman, nag-aalala pa rin si Jana sa naputol niyang kuko. Nasira na ang ganda ng kamay niya, kaya mas lalo siyang nakakaramdam ng inis kay Carl. Ang malas naman ng gala ako sa lugar na to. Paano? Nandito ang mahal sa buhay ko. Kung hindi lang dahil sa mga mahal ko sa buhay Pero dapat kasi hindi lang kami dito nagpunta. Sana mas masaya pa. Jana! Jana! Tinatawag ka na ni Tito. Oh, bakit na naman? Babalik na raw tayo sa bahay. Oh, ang bilis naman. Dadalawang araw pa lang tayo dito. Hindi ko pa nga nagagawang magsaya rito, May ginawa ka siguro kaya papauwi na tayo. Ako pa talaga? Ikaw itong may ginawa. Nagbayad si Tita doon sa mga isda na sinira mo. Kawawa naman yung mga nagtatrabaho. Nagagalit nga si Tita. As if naman kabawasan sa pera namin yun. Ang mura lang ng ibabayad doon, Nagtungo ang dalawa sa mga kamag-anak nila. Tunay nga na aalis na sila dahil nakaimpake na ang kanilang mga gamit. Bakit naman po aalis na tayo? Gusto ko pa po magsaya rito. Hindi na nakakabuti sa'yo ang pagstay dito. Nakakaawa ang mga tao sa paligid mo. Ano bang naging pagkukulang ko para lumaki kang suwail? Naibigay ko naman sa'yo ang lahat Mami, wala naman kasing problema Bakit kasi hindi mo hayaan ang mga hampas lupa na yon? Bigyan mo lang sila ng kaunting pera, mananahimik na yung mga yan, Ganun lang naman kadali yun, di ba? Pera lang ang kailangan nila. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Ang hirap mong makisama sa mga tao, anak. Hindi maganda yung ganyan. Matuto ka naman na makaramdam sa mga taong nasa paligid mo. Para naman sinasabi mong ako ang mali rito, na ang dami kong kasalanan nagawa, kahit na ang totoo, wala naman talaga. Pag-isipan mo ang mga lumalabas sa bibig mo, Jana. Hindi ibig sabihin na iniisip mong tama ka, ay yun na nga ang tama. Ewan ko, hindi mo rin naman ako pakikinggan Makaalis na nga. Umirap lang si Jana bago siya sumunod sa mga kamag-anak niyang naghahakot na ng mga gamit sa bangka. Wala na rin naman siyang magagawa. Habang nasa bangka sila, nakita pa ni Jana si Carl at ang nanay nito na nakatanaw sa kanya. Inirapan niya lang ang mga ito na para bang sila pa ang may kasalanan kung bakit naudlot ang bakasyon nila. Malapit nang gumabi nang makarating sila sa bahay. Pagkarating nila ay dumiretso si Jana sa kanyang kwarto. Ano yun? Ba't ang lansa naman ng kwarto ko? Mami! Mami! Bakit ang baho sa kwarto ko? Parang nangangamoy isda. Nakakadiri. Palinisan natin to, Mami, ha? Hindi ako makakatulog kung ganitong amoy ng room ko. Nangangamoy isda? Hindi naman kwarto mo ang nangangamoy isda. Ikaw ang malansa, anak. Baka dahil yan sa tinapon mong isda kanina. Maglinis ka na muna. Galing tayong dagat, kaya baka yun ang nadala mo. Ew! Nakakadiri talaga ang amoy ng isda, Inamoy ni Jana ang sarili niya. Nag-iba pa ang mukha niya matapos na maamoy ang lansa ng balat niya. Ilang saglit lang din ay naligo na siya. Habang nagbabanlaw siya, napansin niya ang bitak sa kanyang balat. Para itong mga kaliskis ng isda. Marami nito sa binti niya. Sa takot niya, agad siyang napatakbo palabas. Mami! Mami! Tingnan mo nangyari sa balat ko! Mami! Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Bakit ba natataranta ka?
Mami, tingnan mo ang balat ko, nagbibitak-bitak siya. Parang may mga kaliskis ako ng isda. Ano to, Mami? Ayoko ng ganito, nakakadiri. Paano ako papasok sa school kung may ganito ako? Ayoko ng ganito, Mami. Yak! Magbihis ka na at dadaling kita sa ospital. Saan ka pa ba nagpunta at nagkaganyan ng balat mo? Wala ka bang ibang nakain sa isla? Wala akong ibang kinain. Kung ano lang inihanda nyo, yun lang. Mami, ayoko magkaganito ang balat ko. Ang pangit niya. Ang hapdi pa. Aray! Tara na, bilisan mo! Dali-dali rin naman na nagbihis si Jana para magtungo sila sa ospital ng kanyang ina. Umiyak na rin si Jana dahil pakiramdam niya ay pinandidirihan siya ng mga tao. Para bang nagsusugat ang katawan niya, ngunit humuhugis ito na kaliskis. May mga pagkakataon pa na naaamoy niya ang sarili niya. Para bang malansang isda na nangangamoy na rin. Hindi kayang tanggapin ni Jana ang mga nangyayari sa kanya. Lalo pa at maarte siya. Kahit nga maliit na sugat ay hindi niya kayang palampasin. Paano pa kaya ang ganito kalala? Nakakaramdam din siya ng hapdi sa pagdampi ng hangin sa balat niya. Sinuri ng doktor ang balat ng dalagita. Sinubukan kung nagkaroon nga ba siya ng allergy, pero wala siyang nakuhang tamang sagot. Tinanong din kung kailan ba ito nagsimula o kung may nakain siyang malansa. Wala naman siyang nakain na malansa. Wala rin naman siyang allergies. Tapos kahapon wala din naman akong napansin na sugat sa kanya. Kanina lang nagkaganyan ang balat mo, hindi ba? Kanina ko lang po napansin nung naligo ako. Kasi kahapon wala naman akong ganito, Dok. Gamutin niyo na po ako. Ayoko nagbumukha akong nakakadiri. Tingnan niyo naman. Nagnanana pa siya, oh. Tapos nakakatakot tingnan. Ang sakit at ang hapdi pa. Nagbigay ng reseta ang doktor. Iinumin ni Jana ang gamot at kailangang maobserbahan kung gagaling ba siya matapos ang 1 linggo. Umuwi sila ng bahay na walang humpay sa pag-iyak si Jana. Pakiramdam niya ay isa na rin siyang nakakadiring tao. Hindi siya papasok sa eskwelahan kung hindi ito gagaling. Ayaw niyang magmukhang nakakadiri sa mga tao sa paligid niya. Kilala siya bilang isang maganda at malinis na babae. Kaya paano niya matatanggap na makikita siya ng mga tao na ganito? Ipahid na muna natin ito mga gamot, anak. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Baka mamaya naman nakabati ka doon sa isla. May mga ginawa ka bang kakaiba? Magsabi ka ng totoo, anak, para naman matulungan kita. Hindi ko na alam ang gagawin. Wala naman ako ibang ginawa ron eh. Baka nga may ginagawa na masama sa akin si Carl. Oo, siya. Baka siya ang gumawa nito sa akin. Kasi nakakatakot silang pamilya eh. Ang sabi pa nga ng kaklase ko na maraming mangkukulam sa lugar nila. Paano kung kinukulam na niya ako, Mami? Anong mangyayari sa akin? Sino ba si Carl? Yun ba yung batang lalaki sa isla? Doon sa mga tinapon mong isda? Ano bang nangyari at magkaaway kayo ng bata na yun? Magkakilala ba kayo? May ginawa ka bang masama sa kanya? Wala akong ginagawang masama. Pero ayoko sa kanya. Kaklase ko siya. Mami, ayoko na may kaklase na mabaho at mahirap. Naiinis ako sa kanya. Anak, hindi dapat ganyan. Kahit na ano pa ang estado sa buhay ng mga kaklase mo o ng mga magulang nila, huwag kang mangmamaliit ng kapwa mo. Hindi mo alam kung anong paghihirap at sakripisyo nila para lang makamit nila ang mga pangarap nila. Kahit na, ayoko pa rin sa mga mahihirap na kagaya niya. Mami, paano na ako nito ngayon? Ang kati ng balat ko tapos nakakadiri pang hawakan. Ang baho ko, Mami. Gawan mo yung paraan. Ayokong pumangit ang balat ko. Nakakahiya. Umiyak muli si Jana habang tinitingnan ang kanyang balat na pinapahira ng kanyang ina. Ilang araw na rin ang lumipas, ngunit sa halip na gumaling ang mga sugat ay mas lalo pa itong lumala. Malapit na ang balik eskwela nila, ngunit walang gana si Jana na pumasok.
Lalo pa ba ngayon na mas umaalingasaw ang lansa ng sugat niya? Mas kumakalat din sa balat niya ang mga sugat. Kahit na anong takip niya, hindi niya maitago ito. Ang dami na nating napuntahan na espesyalista, wala man lang nakakaalam ng sakit mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko, anak. Parang tama nga si Maring Josie. Ipapatingin na kita sa albularyo. Mukhang doon natin malalaman kung ano nga ba ang pinagmulan ng sakit mo. Yak, Mommy! Bakit sa peking doktor pa? Paano ako gagaling yan? O tingnan mo, buong katawan ko na may sugat. Para na akong isda na nabubulok nito eh. Mukha siyang mga kaliskis talaga. Ayoko magkaroon ng sa mukha ko. Papangit ako, Mommy. Mommy! Susubukan lang natin, anak. Baka nga may nabati ka noong nasa isla tayo. Kung saan-saan ka naman kasi nagpupunta. Baka may nasagi ka pa roon. Alam mo naman na may mga elemento tayong hindi nakikita eh. Paano po yan? May pasok na kami bukas. Hindi ako papasok hanggat hindi ako gumagaling. Mami, ayokong pagtawanan nila ako ron. Hindi ba may honor ka? Paano na yun? Pwede ka namang pumasok. Ipapaalam ko na lang sa guru ninyo na huwag ka muna mag-uniform para matakpan din yung sugat mo at hindi na lumala pa. Walang magawa si Jana. Kahit na ayaw niyang pumasok ay kailangan niyang gawin. Isasawalang bahala na lang niya ang nararamdaman. Sa unang araw ng pagpasok, hinatid si Jana ng kanyang ina at kinausap ang guru nito. Habang nakaupo si Jana, napansin niya ang isang pamilyar na mukha sa likod. Naroon si Carl. Kalmado lang ang mukha nito at kahit na paano ay nagmukha siyang malinis. Hintayin mo na lang ako rito mamaya, ha? Susunduin kita. Mami, humanap ka ng paraan para gumaling ako. Ayokong nakakadiri ako. Tila ba nagbago ang ihip ng hangin dahil naging tahimik na lang si Jana sa kinauupuan niya. Ayaw na rin muna niyang sumama sa labas kasama ang mga kaibigan niya dahil pakiramdam niya kahit na anong oras ay mapapansin siya ng mga tao. Nakatago ang kanyang mga sugat, ngunit hindi siya komportable. Nagsimula naman siyang mapansin nang magsalita ang isa sa mga lalaking kaklase niya. Sinabing nangangamoy raw siyang nabubulok na isda. Nagtawa na ng mga kaklase niya sa biro na ito. Nakaramdam ng hiya si Jana. Ngayon lang siya napagtawanan ng ganito. Dahil noon, siya ang nagiging dahilan para mapahiya ang tao sa paligid niya. Baka ugali mo lang ang nangangamoy. O baka ang bibig mo. Ang baho kaya ng hininga mo. Bakit parang may kaliskis ka sa leeg mo, Jana? Tinutubuan ka na ba ng buntot? Baka sa susunod, maging daing ka na niyan. Mas masangsang ka pa sa nabubulok na isda. Isa ka pang hampas lupa ka? Bakit ka pala bumalik dito, ha? Hindi ba ayaw mo na mag-aral? Bumalik ka nga sa pinanggalingan mo. Doon ka sa mga isda humiga. Total, yun lang naman ang kaya ng pamilya ninyo. Dukha! Kinausap kasi ng guro natin ang nanay ko at gusto kong pabalikin sa pag-aaral. Sa katunayan, may mga tumutulong nga sa akin para makapag-aral ako. Tignan mo, binigyan ako ng magandang damit ng guro natin. Ang bait nila sa akin. Ganun talaga kapag mabait ka sa kapwa mo. Nagtangka na magsalita ang dalagita nang inunahan siya ng kaklase niya at sinabing dapat ay magpasundo na lang siya sa kanyang ina. Dahil masyado nang umaalingasaw ang lansa ng katawan niya at mas nagiging nakakadiri ang itsura ng kanyang kaliskis. Ngayon si Jana na ang naging sentro ng katatawanan. Lumalabas na rin sa leeg niya ang kanyang mga sugat at mas lalong umaalingasaw ang baho ng katawan niya. Kahit ang mga kaibigan niyang katabi ay lumalayo na sa kanya. Pakiramdam kasi nila ay nasusuka sila. Naging kahiya-hiya na si Jana. Ayaw na niyang tumingin sa mga tao sa paligid niya dahil sa tuwing naglalakad siya, nakatingin ang mga tao na may halong pandidiri sa kanya. Mag-uuwian na. Mag-isa si Jana sa loob ng silid nila habang umiiyak.
Wala pa ang kanyang ina kaya hindi siya makauwi. Bakit ka umiiyak ngayon? Akala ko ba matapang ka? Nasaan ang yabang mo ngayon? Na ikaw ang sikat? Ikaw ang makapangyarihan? Bakit ngayon umiiyak ka na? Hindi ba ganyan din naman ang ginagawa mo sa akin noon? Kapag nakikita mong naaapi ako, nagiging masaya ka pa. Pwede bang umalis ka dito? Hindi ka naman nakakatulong sa akin eh. Baka nga ikaw pang gumawa nito sa akin eh. Alam ko halimaw kayong dalawa ng nanay mo. Anong ginawa mo sa akin, ha? Siguro totoo nga sinabi sa akin ng mga demonyo kayo sa isla, no? Ano? Umamin ka na. Bakit nang bibintang ka na naman ngayon? Sa halip na maging mabait ka na dahil sa mga nangyayari sa'yo, mas lalo ka pang sumasama. Dapat kasi, inaalam mo kung anong mga kamalian mo. Hindi porket marami kang pera, kaya mo na ang lahat. Ano ngayon? Ang sabi mo sa akin, kaya kang isalba ng pera mo. Bakit hanggang ngayon? Nagkakaganyan ka. Ibig sabihin, ikaw talaga may gawa nito sa akin? Bakit? Ano bang masamang ginawa ko sa'yo, ha? Wala naman, di ba? Ikaw ang may kasalanan sa akin, katulad ng ginagawa mo sa akin ngayon. Ito ang gusto mo, di ba? Ang nakikita ako nasasaktan at nahihirapan. Hindi ka nga talaga gagaling kung mas lalo kang nagmamataas. Hindi sa lahat ng bagay kailangang ikaw ang tama at nasusunod. Matuto ka rin na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon ng mga taong naaagrabyado mo. Isipin mo mabuti ang mga nangyayari sa'yo. Maaaring bunga yan ng mga pagkakamali mo. Alamin mo ang kasalanan mo. Huwag kang palaging bumato sa kapwa mo. Nagtangka pa na magsalita si Jana, ngunit natigilan siya nang dumating ang kanyang ina. Agad na rin na umalis si Carl. Pasensya ka na anak, hindi agad kita nasundo. Masyado kasi ako naging abala. Halika na, nakausap ko na rin pala ang albularyo. Pupunta siya mamaya sa bahay para tawasin ka. Mami, alam ko na po kung sino gumawa nito sa akin. Inamin na niya sa akin. Ha? Sino? Ang kaklase ko na nagbebenta ng isda sa isla. Sinabi niya sa akin dahil naiinggit siya sa buhay na meron ako. Paano? Isa siyang hampas lupa, Mami. Naiinggit siyang mayaman ako kaya gusto niya magdusa ako. Hindi na nagsalita pa ang nanay ni Jana. Inalalayan na lamang siya nito papunta sa kotse. Nang makauwi na sila, naglinis ng katawan ang dalagita at napansin niyang mas lumalala pa ang sakit niya sa balat. Mas nagiging mabaho pa ito na kahit ang nanay niya ay hindi na kayang tumabi sa kanya. Mami, nasan ni albularyo? Tingnan mo po, lumalala na yung sugat ko. Ayoko ng ganito. Mami! Paano may umungukit sa balat ko? Hindi ko kayang ganito. Sobrang sakit po. Ang kati-kati rin pero ayokong kamutin dahil masisira ang balat ko, Mami. Sandali na lang, andyan na siya sa labas. Susunduin ko na lang muna ha. Habang mag-isa si Jana sa kwarto, hindi niya napigilan na maiyak sa sakit na nararamdaman niya. Nagnanaknak ang sugat niya at sa bawat patak nito ay amoy ng nabubulok na isda. Maging siya ay nasusuka na sa sarili niya. Ayoko na ng ganito. Sobrang sakit na. Pakiramdam ko malapit na ako mamatay. Ayoko na. Please lang. Kung ano man ito, gusto ko na itong gumaling. Ayoko na maging pangit ang balat ko. Patuloy na umiiyak si Jana habang nakatingin sa kanyang katawan. Ilang sandali pa, dumating na ang kanyang ina at ang albularyo. Inayos na ng albularyo ang isang lamesa kung saan naglagay sila ng tubig sa planggana. Nagsindi rin siya ng kandila habang nag-uusal ng dasal. Matapos nito, pinatak niya ang kandila sa tubig. Umiiling siya habang nakatingin sa pinorma ng kandila. Inangat niya ito at itinapat kay Jana. Anong ibig sabihin yan? May nabati bang maligno ang anak ko?
Ipinaliwanag ng albularyo na may gumagawa ng masama sa dalagita, kaya ito nakakaranas ng ganoong klase ng sakit. Sabi sa'yo, Mami, may gumagawa talaga niyan sa akin. Si Carl yan. Kasi nga sabi niya sa akin na ginagantihan niya ako. Narinig ko mismo sa kanya yun. Siya mismo nagsabi sa akin. Kaya nga maniwala ka sa akin, Mami. Kulamin na rin natin siya. Nagtanong ang albularyo kung ano ba ang maaaring tingin ni Jana na dahilan upang kulamin siya. Isang babae ang gumagawa ng kulam sa kanya at base sa albularyo ay hindi lang ito basta mangkukulam dahil likas na sa kanya ang ganitong kapangyarihan at malakas siya. Alam kong nanay niyang gumagawa niya sa akin. Sinasabi ko na nga ba na may something sa kanila. Naiinggit kasi sila na mayaman ako, kaya ayan, kinukulam niya ata ako. Hindi ko naman kasalanan na mahirap siya. Nagaling sila sa pagiging dukha. Tapos, ako pang sisisihin niya kung bakit hindi na siya nakakapag-aral. Kapal talaga ng mukha niya, Mami. Mangilang ulit na nagtanong ang albularyo kay Jana kung ano ang tunay nitong atraso sa babae. Alam niya na may mas malalim na dahilan ang pangungulam. Isa itong klase ng parusa, kaya nais niyang malaman ang buong katotohanan upang mas madali niyang mapagaling ang dalagita. Sabihin mo na anak, para matulungan ka ng albularyo na gumaling ka. Baka mas lalong lumalapay ang sakit mo kapag nagsinungaling ka pa. Wala po akong ibang ginawa sa kanila. Hindi ko nga siya kinakaibigan dahil alam ko na naiinggit siya na mayaman kami. Tapos mga mahihirap lang sila. Saka una pa lang, malakas ng pakiramdam kong may iba siyang balak gawin sa akin eh. Nakikita ko pa lang sa mga mata niyang demonyo siya. Ipinangako ng albularyo na gagawin niya ang lahat upang makausap ang babae na gumagawa ng masama kay Jana. Ayusin mo yan ha. Siguraduhin mo mapapagaling mo ako. Parusahan mo ang gumawa sa akin ito. Gawan niyo po ng paraan para maging maayos na ang anak ko. Ayokong mawala siya sa akin. Parang awa niyo na. Handa ako magbayad kahit na magkano. Mapagaling mo lang ang anak ko. Kumuha ang albularyo ng baso na may tubig. Saka siya nag-orasyon. Matapos nito, itinapon ng albularyo ang tubig na nasa loob ng baso. Itinaob niya ito sa platito at itinaas. Para bang may ikinulong siya sa loob ng baso. Kinausap ito ng albularyo at pinagbantaan na hindi pa kakawalan ang kaluluwa niya kung hindi niya pagagalingin ang dalagita. Ngunit nagmatigas ang babae. Sinabi niya na kapag hindi siya pinakawalan, mas lalo niyang pahihirapan si Jana. Tinanong din ng albularyo kung ano ang nagawang mali ng dalagita upang parusahan niya ng ganito. Ang sinagot lang ng babae ay dapat si Jana ang tanungin niya. Ngunit nang magtanong siya sa dalagita, pagalit pa itong sumagot. Wala nga akong ginawa. Hindi ka ba nakakaintindi? Nagpumilit na magtanong ulit ang albularyo, ngunit matigas pa rin si Jana at hindi umaamin. Pinagpipilitan niya na kahit kailan ay hindi siya nakagawa ng mali sa kapwa niya. Dahil hindi ito maagapan ng albularyo, sinabi na lang nitong mahihirapan silang puksain ang kung sino mang kumukulam sa dalagita. Dahil sa narinig, agad na nag-init ang ulo ng dalagita. Wala ka naman palang alam eh. Paano mo ako magagamot? Wala naman palang kwenta itong nakuha mong albularyo, Mami. Anak, ano bang pinagsasasabi mo? Tinutulungan ka na nga para gumaling ka eh. Binuksan ng albularyo ang baso at pinakawalan ang kaluluwa ng ina ni Carl. Humarap ang albularyo kay Jana. Malamig at tuwid ang mga tingin na ito. Dahil sa pagtataka nila, nagtanong ang ina ni Jana kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag sa kanya ng albularyo na ang tanging makapagpapagaling lang sa kanyang anak ay ang kanyang sarili. Ngunit hindi niya magagawa yon kung palaging mataas ang tingin niya sa kanyang sarili at hindi inaalam ang tunay niyang kamalian. Nakiusap pa ang ina ng dalagita, ngunit hindi na tumugon pa ang albularyo. Binigyan niya lang ng payo si Jana na matutong aminin ang pagkakasalang nagawa niya sa iba.
Matapos nito ay agad na ring umalis ang albularyo. Hinayaan niya ang mag-ina na makapag-usap upang ipaalam din kay Jana na sa mga ganitong sitwasyon ay tanging siya lang ang kayang sumalba sa kanyang kaluluwa. Ano ba talaga ang ginawa mo, anak? Mami, bakit pati ikaw hindi ka naniniwala sa akin? Peke naman yung albularyo na nahanap mo. Kaya ipapatay nila kaya natin ang gumawa nito sa akin. Hindi ba marami namang kakilala si Daddy? Bakit hindi natin yung hanapin para ipabaril ang buong pamilya nila? Hindi maaaring ganito ang ginagawa nila sa akin. Tama nga. Di ba po, Mami? Tama ako? Tama nga na mali ang pagpapalaki ko sa'yo. Hindi kita naturuan ng tamang asal. Ibinigay ko sa'yo ang lahat ng bagay na naisin mo at hindi ko man lang naituro sa'yo kung paano ka dapat makikibagay sa kapwa mo tao. Masyadong naging mataas ang pangarap ko para sa'yo, kaya naging mataas ka rin sa kapwa mo. Hindi ko na malaya na ako mismo ang nagpalaki ng sungay mo. Ang dami kong mali bilang isang ina para magkaroon ka ng ganyang ugali. Natigilan si Jana sa narinig niya. Nakikita niya rin ang kanyang ina na lumuluha. Para bang sa tagal ng panahon na naipon ang mga sama ng loob na yon. Walang magawa ang dalagita kundi ang tingnan lang ang kanyang ina. Nagsimula kami sa pagiging mahirap. Nung kabataan ko, nagbebenta kami ng mga isda sa palengke bago kami pumasok sa eskwelahan. Madalas nadala ko pa hanggang sa classroom ang mga daing na pinapaubos ng nanay namin. Nang maranasan ko ang ganong buhay, nagsumikap ako at ipinangako ko sa sarili ko na hindi yun mararanasan ng anak ko kahit na kailan. Maibibigay ko sa anak ko ang magandang buhay na pinapangarap ko noon. Pero ngayon na naibigay ko na, hindi pa pala yun dahilan para maituring kong mabuti akong ina. Dahil may mga pagkakamali akong nagawa. Masyado kong ibinigay sa'yo ang mundo na hindi mo na alam na may ibang tao ka pang kasama. Umalis ang ina sa kanyang harapan habang umiiyak. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Jana ng kakaiba sa dibdib. Naaawa siya sa nanay niya. Ang mga pinagdaanan nito sa buhay ay ang mga pinagtatawanan niya. Hindi siya nakaramdam ng hirap, kaya pakiramdam niya ay nakakatawa ang mga kapuspalad. Ngunit ngayon niya napagtanto na mas nakakatawa pala ang sitwasyon na meron siya ngayon. Sa katahimikan ni Jana, nagawi ng mata niya ang pulseras ni Carl. Kahit na nahihirapan siya ay kinuha niya yon. Ano ba ang mali na nagawa ko? Ang dami kong nagawa para mapaiyak ang gano'n ng nanay ko. Tama nga ang albularyo. Ako ang may problema. Ako ang gumawa nito, kaya ako lang din ang makakatapos nito. Tumayo si Jana at kahit nahihirapan siya, gumawa siya ng paraan para makapunta ng isla na mag-isa. Noong una, hindi siya pinapasakay ng mga bangkero dahil nakakaramdam din sila ng takot sa kanya. Para bang nakakahawa kasi ang sakit niya. Pero hindi niya naman masisisi ang mga ito dahil kahit naman siya ang nasa kalagayan nila, pandidirihan niya rin ang sarili niya. Nang makababa na siya sa isla, nagtanong-tanong siya kung saan ba nakatira si Carl. Agad niya rin namang natunton ang bahay nito. Carl? Carl? Nariyan ka ba? Pwede ba tayo mag-usap? Walang sumasagot sa bahay, ngunit ramdam ni Jana na may tao roon. Nagpapatuloy siya sa pagkatok hanggang sa pinagbuksan siya. Anong ginagawa mo rito? Nandito ka na naman ba para malitin ang buhay namin? At ngayon, gusto mong makita kung gaano kalit ang bahay namin? Hindi. Napunta ako rito para isaulit to sa'yo. Gusto kong humingi ng tawad dahil nasira ako yan. Ako ang sumunog ng gamit mo dahil nakakaramdam ako ng inis sa'yo. Dahil pakiramdam ko na kahit na anong hirap ng buhay mo, nagagawa mo pa rin na maging masaya. Patawarin mo ako sa mga nagawa at nasabi ko sa'yo. Pakisabi na rin sa nanay mo na sorry. Pangako,
Hindi ko na ito uulitin. Hindi ko na gagawin ulit ang mga pagkakamaling nagawa ko noon. Pasensya na. Inabot ni Jana ang pulseras na putol. Matapos nito ay agad na rin siyang umalis. Bumalik siya sa bahay nila na ganoon pa rin ang sitwasyon. Para bang sa mga panahon na ito, tinatanggap niyang mahihirapan si Carl na patawarin siya dahil sa dami ng mga pagkakamaling nagawa niya. Ang alam lang niya, bukal sa kalooban niya ang paghingi ng tawad sa binatilyo. Sumunod niyang pinuntahan ay ang kanyang ina. Mami? Anak, saan ka ba nagpunta? Wala ka sa kwarto mo kanina. Kumusta ang pakiramdam mo? Ganun pa rin po. Parang nakakaramdam ako ng kati at hapde. Pero siguro po tama nga na pinaparusahan na ako sa mga pagkakamaling nagawa ko. Patawarin niyo po ako kung hindi ako naging mabuting anak sa inyo. Masyado akong naging swail. At para sa atensyon, nagagawa akong mambuli ng mga tao sa paligid ko. Sorry, Mami. Patawarin mo rin si Mami sa mga naging pagkukulang ko. Masyado akong nagiging abala sa trabaho. Hindi ko na naharap ang alagaan ka. Nagyakapan ang mag-ina kahit pa man may mga sugat pa si Jana sa kanyang katawan. Mula sa kabilang banda, nakaupo si Carl sa labas ng kanilang bahay habang hawak niya ang pulseras na putol. Naaalala niya ang kanyang lola dahil bago ito mamatay, ibinigay ito sa kanya. Nakakaramdam ng awa ang ina ni Carl sa dinaranas na lungkot ng kanyang anak. Kaya mangilang beses niya pa itong tinanong kung sigurado na nga ba talaga siya sa pasya niyang alisin na ang parusa na ginawa niya para sa bully nitong kaklase. At ang naging sagot ni Carl, ang mas nagbigay ng habag sa kanyang ina. May pagkakamali po siya, inay. Pero isa lang naman po ang gusto ko. Ang umamin siya. At ito na po yun. Nagawa niya ng aminin ang pagkakamali niya. Naalala ko pa po ang sinabi ni Lola na dapat kaya kong magpatawad. Naibalik naman na sa akin ang porselas ko. Sapat na po ito. Ngumiti ang ina ni Carl at hinaplos ang likod ng kanyang anak. Kinaumagahan, walang nagbago sa kalagayan ni Jana. Pero pumasok pa rin siya sa eskwelahan. Hindi na niya pinabalutan ang mga sugat dahil mas mahapdi yun kapag natatamaan ng tela. Pansin ni Jana ang naging pag-iwas sa kanya ng mga tao. May iba na pinagtatawanan pa siya, ngunit isinawalang bahala niya ito. Ngayon niya nararamdaman lalo kung ano ang pinaparamdam niya sa mga nabuli niya noon. Sa likod na bahagi umupo si Jana para hindi na rin nakakahiya sa mga kaklase niya. Nawala na siya ng kaibigan at ng kasikatan na meron siya noon. Ipinagsigawan pa ng isa niyang kaklase na nagdala siya ng tubig dagat para sa kanya. Wala ka na naman bang magawa? Pwede bang tigilan niyo na ako? Kahit naiwasan ni Jana ang tubig dagat na iwiniwisik sa kanya ng kaklase niya, wala na siyang nagawa. Nakaramdam siya ng hapdi, kaya hindi na niya napigilan na maiyak. Kahit na anong pakiusap niya rito ay hindi ito tumitigil. Hanggang sa sinita ito ng kanilang guro at pinatigil sa ginagawa niyang pang-aasar sa dalagita. Wala nang nagawa pa ang binatilyo kundi ang lumabas at magtungo sa opisina ng prinsipal. Si Jana naman ay patuloy na umiiyak sa sulok. Hanggang sa natapos ang klase, walang lumalapit sa kanya. Naging tahimik lang siya sa gilid. Ngayon niya napagtanto na ang kasikatan na meron siya, ang tanging dahilan lang kaya siya may kaibigan. Ngunit wala rin ang maituturing niyang tunay. Tatanggapin na niyang ito na ang kapalaran niya. Hindi na siya gagaling pa. Mabubuhay na siyang parang isang isda, malansa at inaayawan ng karamihan. Pauwi na sana siya nang tawagin siya ni Carl. Sandali lang, Jana. May ibibigay lang ako sa'yo. Ito, oh. Ano to? Pakuluan mo yung papel na yan. Tapos yung tubig na yun ang gamitin mo para ipambanlaw sa katawan mo. Para gumaling ka na.
Hindi na nakapagpasalamat si Jana kay Carl dahil agad na ring umalis sa harapan niya ang binatilyo. Katulad ng sinabi ni Carl, nang makauwi si Jana, nagpakulo siya ng tubig at inilagay niya ang papel na bigay sa kanya. May mga nakasulat sa papel, ngunit hindi ito maintindihan ni Jana. Nang unti-unting natunaw ang papel, lumabas ang kuko na tila ba galing sa kanya. Ito ang naaalala niyang natanggal niyang kuko noong sinira niya ang kabuhayan ni na Carl. Nang matapos siya, pinalamig niya lang ito ng kaunti at tinawag ang kanyang ina para tulungan siya. Kumusta na ang pakiramdam mo? Hindi po siya ganun, Makate. Salamat po pala. Kasi palagi po kayong nariyan para sa akin. Palagi na akong gagabay sa iyo, anak. Nakaramdam ng kaginhawaan si Jana matapos niyang maipaligo ang tubig. Kinabukasan, maagang nagising si Jana. Napatingin siya sa salamin na nasa gilid ng kanyang higaan. Mommy! Mommy! Bakit? Bakit, anak ko? Anong nangyari sa'yo? Tingnan mo ang katawan ko. Magaling na ako. Wala na mga sugat ko, Mommy. Mga napatawad na ako ni Carl at ng nanay niya. Mabuti na lang. Natutuwa ako, anak. Hindi ka na nahihirapan at magaling ka na. Huwag mo na ulit gagawin ang mga ginawa mo sa kanila, ha? Opo, Mommy. Magsisilbing aral na po sa akin na nangyaring ito. Hindi na ako magiging mapangmata sa kapwa ko. Naging masaya si Jana sa paggaling niya. Hindi niya napigilan ng maiyak dahil sa wakas ay hindi na siya ang nakakadiring Jana na palaging iniiwasan noon. Nakakapasok na siya sa eskwelahan niya nang hindi tinitingnan at iniiwasan na para bang nakakahawa ang sakit niya. Naging maayos na ang pakikitungo niya kay Carl. Ang dating mahilig mang api, ngayon ay kalaban na ng mga bully. Ipinagtatanggol na niya ngayon ang mga inaapi. Naging magkaibigan na rin sila ni Carl. Naging malaking aral para sa kanya ang mga kamalian na nagawa niya. Na ang pagiging masaya niya sa paghihirap ng iba ay maaaring magdulot sa kanya ng mas malaking balik. Na hindi natin dapat husgahan ang isang tao ayon sa estado nito sa buhay. Dahil bawat tao ay may kanya-kanyang buhay at may kanya-kanyang pinagdadaanan at yun ay dapat irespeto.